Yo, what's up mga boss, mga paps? Welcome back sa ating YouTube channel at syempre sa ating Facebook page na Boss Waway Motovlog. Ako na naman ulit ang inyong lingkod, Waway Uno. Today's video mga boss, meron lang tayong konting kalikot. Syempre, alam niyo naman, karamihan sa mga content natin is yung pag-install ng mga accessories, lalo na sa Racing Boy, sa Raider 150 Fi ko. Okay? So, ngayong araw mga boss, meron tayong ikakabit. Ito yung tinatawag na RCB Apex Pro. Yan, ito yung tinatawag na steering damper mga boss, 110mm. So dalawang klase ito mga boss, 110mm saka 80mm. Yung 80mm kasi mga boss, may kaliitan siya. Swak na swak yun para sa mga naka-stock telescopic ng Raider 150. So kung stock and telescopic nyo, handlebar, saktong-sakto lang yung 80mm na steering damper. So ako kasi sa mga solid followers, subscriber ko dito na nakasubaybay parati sa channel ko at sa aking Facebook page, alam niyo naman na naka big bike concept tayo. Then yung gamit nating inverted fork dito is galing din sa big bike. So ang kailangan natin is yung 110mm para sumakto siya doon sa inverted fork natin kasi masyadong malapad na yon. So, kailangan mas mahabang steering damper. So, sakto na yung 110mm. At sa mga nakapanood at sumusubaybay rin ng aking channel at Facebook page, dati na rin ako naka-steering damper na Racing Boy at nabili ko lang to ng second hand. So, ito mga boss, hindi to plug and play sa Raider 150 Fi. Inversion kayo na gagawin. Kung kayo ay naka-Raider 150 carb type, merong nabibiling RCB steering damper bracket. So, alloy na siya. Plug and play na yun sa carb type. So, yun ang kailangan yung bilhin. Wala nang conversion yun. Plug and play na yon. Sa carb type ha. Ngayon, kung kayo naka-Raider 150 Fi, bibili pa rin kayo ng steering damper bracket na RCB. Pero ang kukunin nyo doon is yung pinaka-bracket niya na merong tornilyuhan. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description o kaya dyan sa comment section kung paano ko kinonvert sa Raider 150 Fi ko yung bracket na yon. So, ilalagay ko na lang dyan. Panoorin nyo na lang mga boss. So, yun na kailangan nyo para may kabit nyo siya. Then, ang presyohan nun is nasa 1,200 to 1,400. Depende sa seller. So, yun yung presyo na nakita ko sa Shopee. I-research nyo na lang yan. Then, ilalagay ko na lang din dyan sa screen yung sample niya. Okay, para may idea kayo. So, mga boss, nabili natin to ng 6,465. Kasama na yung shipping fee dito kay Scooter Bob Trading. So, meron siyang Shopee account. So, doon ko in-order. Lalagay na lang din yung link sa description. Unbox natin siya. Tignan natin yung itsura ng laman niya. Meron siyang kasamang manual. Steering damper natin. So, kung mapapansin nyo, napakahaba niya. Bracket. Yan. So, yan lang. Wala na siyang ibang laman. Ito yung pinaka-new version niya, mga boss, So, kaya ito yung kinuha ko. Kaya bumili rin ako nito kasi swak na swak sa concept ng motor ko sa kulay na gold black. Yan, napakaangas. Yan. May mga magtatanong dyan, ano ba yung purpose ng steering damper sa mga motor? So, ito, universal to. Pwede to sa lahat ng klase ng motor. Bali, diskarte nyo na lang yung sa bracket niya kung paano nyo siya ikakabit, okay? Ang purpose kasi nito mga boss, nililess nito yung halimbawa nasa high speed kayo, magaan yung motor nyo o mabigat, nasa high speed. Nandyan yung pakiramdam na yung handling ng manibela is malikot, lalo na kung nasa high speed kayo, di ba? So, ito yung purpose nun. So, ginagawa niyang stable yung handling ng manibela. Then, ang kagandahan dito mga boss, pwede nyo siyang i-adjust para lumambot, then pwede nyo rin siyang i-adjust para tumigas yung kabig ng manibela. Kung meron kayo nito sa motor ninyo, kahit bitawan nyo yung manibela nyo, is pantay pa rin talaga yung andar ng manibela, kumbaga. So, nagiging stable yung handling ng manibela kapag meron kayo nito. Then, syempre, nagle-less na rin siya ng counting vibration. Kasi, di ba, mayroong counting vibrate yung mga motor natin kahit anong motor. So, ito, nagle-less siya kahit papano. Tapos, yung handling ng manibela, lalo na sa mga cornering, kurbada, is nagiging stable siya. So, sa mga MotoGP na nag-race, meron silang mga ganito kahit sa mga big bike. So, mapapansin nyo yan, mga boss. Okay, so hindi ko na papatagal ito, mga boss. Ikakabit ko na to. Boss Waway Motovlog. Alright, mga boss, mga paps. Ito, kung mapapansin niyo, ito yung steering damper na gamit ko. So, meron na akong ginawang vlog dito. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description o kaya sa comment section para mapanood nyo yung eksaktong pagko-convert na ginawa ko dito kasi meron akong bracket na pinagawa tapos winelding namin dito sa chassis kasi hindi to plug and play sa Raider 150 Fi. Okay? Tapos ito nabili ko lang ng second hand to. So tatanggalin na natin to mga boss. Gamit ako dito ng
Allen wrench na 6mm, yung pangontra natin 13mm na socket wrench. Fishing boy din yung brand nito. Bali rare na to mga boss eh. Bali hindi ka na makakabili nito ng brand new. Kung makakahanap ka man second hand na. Okay, so ito inawitan na to ng tropa natin. At ilalagay niya sa Raider 150 carb type niya I-assemble na muna natin yung bracket ng steering damper natin. So ganyan lang siya kadali mga boss. Yan, tapos meron siya ditong 5mm na tornilyo. Mamaya na natin siya higpitan. Kunin muna natin yung eksaktong angle niya. Kung mapapansin niyo, ito yung bracket ng Racing Boy steering damper natin. So itong nakikita nyo yung alloy na to, meron na siyang thread. So para talaga to sa steering damper. Nakikita nyo dito, meron flat bar na pinawelding natin sa chassis. So dyan siya nakatornilyo. Ilalagay ko na lang yung link na eksaktong full video kung paano ko siya kinonvert dito. Ikabit na natin siya. So saktong-sakto yung pwesto niya, yung pagkakalagay natin. Then naigpitan na rin natin to mga boss. Tapos ito, pinalitan ko na rin siya ng gold bolt kasi meron akong extra gold bolt pa dyan. So saktong-sakto siya dito. Ang kagandahan dito mga boss, adjustable siya So ito, ang settings niya is nasa soak o pinakamalambot. Nandun siya sa pinakamalambot na settings. Kaya kung makikita ninyo, konting tulak lang natin ang dali niyang iliko. Meron siyang adjustment dito. Yan, kapag naka counterclockwise siya mga boss, malambot yung play niya kapag nililiko mo Then kapag pinihit natin siya ng clockwise, pag ganyan, sinagad natin siya, apakatigas. Ayun mga boss Kita niyo naman, halos hindi na magalaw. Sobrang tigas Ayan tigas siya. Ngayon, ika-counterclockwise ulit natin siya, yung settings niya, then lambot na ulit. Yan, diba? So ang settings ko dito is nasa dalawang ikot na clockwise. Yan, ayun lang yung settings ko dyan para hindi siya masyadong malambot. So nasa inyo na yan kung ano yung settings na gusto ninyo. Okay? So yan, functional siya, napakagandang gamitin, smooth na smooth. Yan, so pwede nyo pang i-adjust to, pangatlo, apat, yan. Kung masyadong malambot, yan, pwede nyo pang adjust ng matigas ng konti. Ginagawa niya stable yung handling ng manibela. Lalo na kung nasa cornering, kurbada, kumukurbada kayo, mahilig kayo bumanking, high speed, lalo kung stuck kayo, naka-racing mood kayo, naka-rims, naka-rayos. Nililess niya yung vibrate din. Ginagawa niyang stable yung handling ng manibela. Pakaganda niyang gamitin. So hindi lang siya basta pang forma, functional din siya. Meron siyang purpose kung bakit siya meron ganito. Okay, so ngayon naman ite-test ride natin siya. Yo, what's up mga boss, mga paps? Welcome back. So ito, tinetest ride na natin yung ating Raider 150 Fi na kinabitan natin ng steering damper mga boss So yun, napaka-functional. Tayo, nakikita nyo naman yung play nya, di ba? Napakaganda. So smooth na smooth, same lang din dun sa gamit ko. Napakaganda na itong gamitin para sa mga small bike man yan big bike, swak na swak to. Pero syempre, kapag naka big bike kayo, kailangan yung 110mm para sumakto siya dito. Yan, kasi kung gagamitin nyo 80mm, masyado siyang maiksi. Dalawa yung nabili kong ganito. Yung una kong nabili 80mm, so sinukat ko siya dito. Kapag nililiko ko siya ng ganyan, nyari liliko ko siya ng ganyan mga boss,
hindi siya masagad ng ganon kasi nga maiksi lang yon. Siguro mga ganito lang ang Shino, no? Yan, so kailangan pala talaga 110mm para sa mga naka big bike, lalo na kung naka inverted fork. Pero kung kayo tawag dito stock na telescopic ng Raider 150 Fi, yan, swak na yun para sa inyo. So ngayon sa bracket naman ito, yan, gawa ko lang to, DIY lang kasi may magtatanong, boss, paano mo na i-convert yan dyan? So ito, DIY lang din to, gawa lang sa ano to, yung mga natira-tira kong ano to, shifter mga boss. Tapos itong pinaka bracket nya dito is nabili ko sa Shopee. Lalagay ko na lang dyan sa description yung link nito mga boss, o kaya dyan sa comment section yung part 1 ko nito ng video kung paano ko siya kinabit dito. Okay, so ayun lang mga boss. At dahil nga sa dalawa yung nabili kong ganito, binibenta ko yung isang racing boy na steering damper natin na 80mm. So same price lang din naman ng pagkakabili ko, 6,400 plus. Bali 6,000 pesos na lang mga boss. Free shipping na yun nationwide, kahit saan man kayo. Sagot ko na yung shipping noon. So PM nyo lang ako kung gusto nyong i-avail yun, kung gusto nyong bilhin yung 80mm na same na ganito pero 80mm siya. Okay, PM nyo lang ako mga boss, at ibibigay ko sa inyo ng 6,000 pesos free shipping nationwide. Alright mga boss, mga paps, hanggang dito na lang. At sa mga bago lang dito sa aking YouTube channel at siyempre sa aking Facebook page, at kung ikaw napadaan dito at nagustuhan mo yung video na to, pakipollow na rin at subscribe ng aking YouTube channel. At siyempre huwag kalimutan na i-like, share, pati yung aking TikTok mga boss, i-follow nyo na din. So muli, kita-kits tayo sa susunod natin na vlogs. So umuulan na, drive safe always mga boss. Peace out. Woo! Naulan na. Boss Waway Motovlog.